Magandang gabi mga kaibigan, mga kapatid. Welcome po dito sa ating programa, ang pag-aaral po ng salita ng Panginoon. And dito po ay atin pong aralan, no, particularly po, no, ang Book of Daniel and the Book of Revelation. So muli po mga kaibigan, mga kapatid, welcome dito sa ating programa, sa ating mga viewers sa iba't ibang dako po ng Pilipinas. Ganun din po, no, sa iba't ibang dako po ng mundo na maaabot po ng ating broadcast. Muli, no, welcome po dito sa ating pag-aaral sa salita ng Panginoon. Mga kaibigan, mga kapatid, bago po tayo dadako sa atin pong pag-aaral sa salita ng Panginoon, let us have a word of prayer first. Akin pong inanyayahan kayo sa isa pong panalangin. Ama po namin na nasa langit, maraming salamat po Panginoon sa iyong biyaya na ipinagkaloob po sa amin. Maraming salamat po sa iyong pag-ingat sa amin sa buong maghapon na hanggang sa ngayon ay naging ligtas po kami sa kahit anumang kapahamakan. Panginoon, muli po kaming humihingi po ng tulong sa inyo na kami po ay gabayan ninyo sa pamamagitan ng iyong banal na espiritu habang kami po ay mag-aaral ng iyong mga salita. Bigyan niyo po kami ng karunungan upang ito ay aming maintindihan at maging dagdag kalakasan sa aming pananampalataya po sa inyo. Wala po kaming magagawa sa aming sarili kaya kami po ay umaasa sa iyong habag sa bawat isa sa amin. Ito pong lahat ay aming dinadalangin, inaasahan po naming matatanggap sa pamamagitan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Muli mga kaibigan, mga kapatid, welcome po dito, no, sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon at tayo po, no, ay magpapatuloy sa ating pag-aaral at huwag kalimutan niyo pong i-share ang ating programa upang ito po ay maging blessing din, no, sa ating mga kaibigan, kapatiran na sila din po, no, ay magkaroon ng pagkakataon na makapaghanda sa pagparito po ng ating Panginoon. So, nung nakaraan po natin na episode mga kaibigan, mga kapatid, atin pong napag-aralan ang Third Kingdom, no, which represents Greece, no? At nakita po natin that it was already presented in Daniel 2 na ito po yung Kingdom of Silver. At nakita din po natin in Daniel 7 na ito din po yung Kingdom ng Leopard which has, no, 4 wings and 4 heads. At nakita po natin mga kapatid, mga kaibigan, that in the same, no, representation in the vision of Daniel, in Daniel 8, nakita po natin mga kapatid, mga kaibigan, na yung kingdom na Greece ay nirerepresentahan po sa isang kambing na may isang sungay. Ngunit nung lumakas na po yung sungay that represents Alexander the Great, no, nabali po siya and his kingdom was divided into his 4 generals. So nakita po natin mga kapatid, mga kaibigan, kung paano po natupad in the very letter yung mga salita po ng Panginoon, and this should help us, no, to increase in trust and faith in God, na siya po ang may control sa lahat at alam niya po yung mga bagay na darating po, no, sa unahan. Sa ngayon po ay atin pong pag-aaralan mga kapatid, mga kaibigan, yung kingdom, no, yung kasunod po na kingdom, which is the 4th kingdom, no? So we have to identify the symbols in Daniel 2 and Daniel 7, and this will be the 4th kingdom, which is the kingdom of Rome, no? Titingnan natin mga kapatid, mga kaibigan. Daniel 2 verse 33, sabi po dito, his legs of iron, his feet was part of iron and clay, no? So yung kingdom po na fourth na kingdom, isa po siyang iron, no? It represents the iron, at darating po yung time na ito po ay mahahati. It will have the element of iron and clay, no? And in verse 40, and the 4th kingdom shall be strong as iron, for as much as it breaketh in pieces and subdueth all things,
And as iron that breaketh all this, shall it break in pieces and bruise. No? So makita po natin dito mga kapatid, mga kaibigan, na yung fourth kingdom will be as strong as iron. No? Pero may pangalawang stage po ito, no? Yung fourth kingdom, although it is still that kingdom, the kingdom of iron, ngunit may pangalawa po siyang stage which is the divided stage, no? Na it is a mixture of iron and clay. At nakita din po ni Daniel, mga kapatid, mga kaibigan, dito po sa Daniel 7 verse 7, after this I saw in the night visions, and behold, fourth beast, dreadful and terrible, and strong exceedingly, and it had a great iron teeth. It devoured and brake in pieces and stamped the residue with the feet of it, and it was diverse from all the beasts that were before it, and it had 10 horns. So nakita po natin, mga kapatid, mga kaibigan, na dito po, no, sa representation na pinakita po sa kay Daniel, na meron pong dreadful beast that symbolizes the fourth kingdom, at ito po, no, ay mayroon pong iron, no, isa pong bakal po yung kanyang ngipin, which also the same element dito po sa fourth kingdom in the image, no, which is iron, no, or yung bakal. At nakita din po natin, mga kapatid, kung yung paa po, no, ng image ay meron pong 10 daliri, no, sa paa. Ganon din po, itong sa Daniel 7 ay meron din pong 10 sungay na lumabas sa beast na ito. So it is very clear, mga kapatid, mga kaibigan, na ang pinapahayag po ng Panginoon na ito sa vision na ito, mga kapatid, no? Ang pinapahayag po ng Panginoon dito ay makita po natin that this kingdom, the iron kingdom, will be divided, no? At ang kasunod po nito, mga kapatid, mga kaibigan, will be the stone kingdom. Ibig sabihin po, ito po yung pinaka-last, no? Ito po yung last kingdom, although it will go through different stages, mga kapatid, sa iba't ibang stage po, ngunit this will be the last kingdom, no? So makita po natin na, kung maalala po natin sa Daniel 2, na yung image, no, ay tinamaan po doon sa feet, no? Nasa stage po siya ng mixture of iron and clay. Ngunit malinaw po yung sa Daniel 2, mga kapatid, mga kaibigan, that when it is already in the stage of iron and clay, its strength is of the iron, no? So yung kanyang lakas ay sa iron pa rin. At dito po tatama, mga kapatid, dito po sa panahon na ito, magtatayo ng kingdom ang Panginoon. Dito po sa panahon na ito, sa paghahari ng fourth kingdom, natatama po yung bato na sisira po sa image. At makita din po natin, no, as we go through with this study, mga kapatid. So titingnan po natin, no, kung sino ba talaga, no, itong fourth kingdom. So meron tayo doon sa ating title, no, that it is the pagan Rome. So we will see, no, titingnan po natin, mga kapatid, mga kaibigan, kung talagang ito ba ay pagan Rome. So let us look at the characteristics, no? Kasi makita po natin, mga kapatid, kung sa Bible po, no, doon po sa aklat ni Daniel, malinaw po na sinabi yung head of gold, which is Babylon. Malinaw po yun na tinukoy ni Daniel. Yung silver, which is the second kingdom, the Medes, no, the Medes and Persians, malinaw din po yun. Sinabi din po. At ganun din po yung pangatlong kingdom, which is the kingdom of Greece, mga kapatid, no? Ngunit ito pong sa fourth kingdom, mga kapatid, ay hindi po natin makita, no, yung kanyang specific words, no, that talagang tinukoy gaya po ng nakaraang mga kingdom na talagang malinaw po na kinilala. But we have to identify, mga kapatid, no, kung sino ba tong kingdom na ito, the fourth kingdom.
So sabi po dito, Daniel 7 verse 8, I considered the horns, and behold, there came up another little horn, before whom there were three of the first horns plucked up by roots, and behold, in this horn were the eyes like the eyes of man, and a mouth speaking great things. So makita po natin mga kapatid, mga kaibigan, na dito po, malinaw po na pinahayag po ng Panginoon sa kay Daniel na after, no, pagkatapos po ng division ng fourth kingdom, that it will be divided into 10 parts or 10 horns mga kapatid. After po nung division na iyon, meron pong lalabas na isang maliit na sungay na kung saan makalabas siya dito o lalabas po siya sa pamamagitan po ng pag-alis ng 3 sa 10 sungay, at makita po natin na ang sungay na ito ay meron pong mata kagaya po ng isang tao, at yung kanyang mga bibig ay nagpapahayag ng mga malalaking bagay or mapangahas na mga bagay, no? So makita po natin dito mga kapatid sa kasunod po ng mga verses, titingnan po natin sa kasunod na verse, no? Daniel 7 verse 23, thus he said the fourth beast shall be the fourth kingdom. So malinaw po, no? The fourth beast is the fourth kingdom upon the earth, which shall be diverse from all the kingdom, and shall devour the whole earth, and shall tread it down and break it in pieces. So malinaw po mga kapatid, mga kaibigan, na itong fourth kingdom, ibang-iba po ito sa ibang kingdom. No? Kaya nga hindi makita ni Daniel mga kapatid ang kahit anumang hayop dito sa sanlibutan na maaring ikumpara sa beast na ito. Yung description lang po na binigay niya is dreadful beast, no? Nakakatakot na beast, no? At in verse 24, sabi po dito, and the 10 horns out of this kingdom are the 10 kings that shall arise, and another shall arise after them, and he shall be diverse from the first, and he shall subdue 3 kings. So malinaw po mga kapatid, mga kaibigan, na magiging hati po ang kingdom na ito, kagaya po na nakita po natin in the last, no, na kingdom, the third kingdom, yung napag-aralan po natin nung nakaraan, na nung nabali na po yung isang sungay, nahati po sa 4, and there were also 4 generals, no, na naghati-hati po sa kingdom ni Alexander the Great. So the same with this fourth kingdom mga kapatid, mahahati po siya sa 10 hati, at pagkatapos po nun, meron pong lalabas na isa na ibang-iba po, no, sa 10 sungay, at kanya pong lulupigin ang 3 sa 10 sungay. Napaka-specific po mga kapatid, mga kaibigan, ng prophecy. With this very detail mga kapatid, makikita po natin na talagang walang iba pong Diyos na katulad ng Diyos na sinasamba po natin at sinasamba po nila ni Daniel mula po sa pasimula. So makikita po natin dito mga kapatid, mga kaibigan, yung characteristics ng kingdom na ito. So the same with Daniel 8, mga kapatid, dito din, no, ay nakapahayag sa vision, kung nakita po natin that the kingdom of goat, ito pong goat ay nagrepresent po sa Greece, na kung saan meron pong isang sungay, ngunit nung nabali po yung sungay, no, when Alexander the Great was dead, meron pong lumabas na 4 na sungay, at ito po ay naghati-hati sa kaharian sa 4 na hati, no, in 4 winds of the earth. So it is composed of the east, west, north, and south. At nakita po natin nung nakaraang episode mga kapatid, kung hindi nyo po napanood o iyon, ay pwede nyo pong i-review, no, sa atin pong page. Nandun po yung mga topics natin, no? May naka-label po yon kung pang ilang topic. So makikita natin dito mga kapatid, mga kaibigan, nasabi po dito, Daniel 8 verse 8, therefore the goat waxed very great, and when he was strong, the great horn was broken,
And for it came up four notable horns, notable ones toward the four winds of the earth. And out of one of them, no? So, mula po sa apat na iyon, meron pong isang maliit din na sungay, which walks exceedingly great toward the south and toward the east and toward the pleasant land. No? So, ito po yung direction niya. South, east, and the pleasant land. No? Daniel 8 verse 10, and it walks great even to the host of heaven, and it cast down some of the host and of the stars to the ground and stamped upon them. No? So malinaw po dito mga kapatid, mapangahas ito, ibang-iba po, demonic po yung characteristics nito. That it is great, no? It walks great even to the host of heaven. At sabi po dito, verse 11, yea, he magnify himself, even to the prince of hosts, and by him the daily sacrifice was taken away, and the place of his sanctuary was cast down. So matindi po ang gagawin nito mga kapatid, no? Na kung saan mataas siya sa kanyang sarili. Siya din mismo ay tatayo laban sa Prince of Hosts. No? And sa pamamagitan niya po, the daily sacrifice will be taken away. At siya rin po ang mag-cause. No? The place of the sanctuary was cast down. So napakatindi po no, ng gagawin ng kingdom na ito. At makikita po natin dito mga kapatid, mga kaibigan, in Daniel 8 verse 22, now that being broken, whereas four stood up for it, four kingdoms shall stand up out of the nation, but not in his power. No? So nakita po natin na itong Kingdom of Greece, no, na may lalabas po na apat na kingdom, it was already discussed. No? So nakaraan po natin na episode, it is the four kingdoms, no? Four divisions of the four generals ni Alexander the Great. Pagkatapos po nila, and in the later time of their kingdom, when the transgressors are come to the full, a king of fierce countenance and understanding dark sentences shall stand up. So iba po, no? Iba pong language ang kanila pong sasabihin. They have this understanding of dark sentences, no? Ibig sabihin po mga kapatid, hindi po familiar ang mga Israelites, no, with their language, with their tongue. Kung maalala po natin yung Babylonians, no, gaya po ng ating sinabi nung nakaraan, yung Babylonians, Medes and Persians, Greek language, malinaw po yun sa kanila, maintindihan po nila yon, familiar po sa kanila yon. Pero ito pong another kingdom na ito mga kapatid will speak of different language, no? At walang iba po ito mga kapatid. Ito po ay Latin, no? Magsasalita po ito ng Latin mga kapatid. Ibang-iba po, hindi po familiar sa Israel itong language na Latin mga kapatid. So makita po natin dito, in Daniel 8 verse 24, sabi po dito, and his power shall be mighty, but not by his own power, and he shall destroy wonderfully, and shall prosper, and practice, and shall destroy the mighty and the holy people. Ito po yung mag-destroy, no, sa banal po na bayan ng Diyos, which is the Israel. Not just the Israel mga kapatid, kundi yung mga lahat ng mga sumusunod sa kay Jesus Christ. This kingdom also will destroy them. No? Daniel 8 verse 25, and through this fallacy also he shall cause craft to prosper in his hand, and he shall magnify himself in his heart, and by peace shall destroy many. He shall also stand up against the prince of princes, but he shall be broken without hand.
So malinaw po dito mga kapatid, isa po sa unique characteristic sa kingdom na ito, siya po ay tatayo laban sa Prince of Princes, no other than the Messiah himself, Jesus Christ, mga kapatid. So ano bang empire ang nagparusa sa kay Jesus Christ? Kung sino man yung empire na sa kanila pong kapanahunan na parusahan si Jesus Christ, that is the fourth kingdom, mga kapatid. No? At wala pong earthly power, wala pong lakas dito sa sanlibutan na makapagtalo or makalupig sa kahariang ito. He shall be broken without hand. Meaning, it is God Himself that will destroy this kingdom. Ibig sabihin po mga kapatid, wala pong tao, wala pong kaharian dito sa lupa na makatalo sa kaharian na ito. Wala pong iba. No, wala pong iba. It will be the second coming of Jesus Christ that could destroy and would destroy this kingdom. No? So malinaw po yan sa prophecy mga kapatid, mga kaibigan. Kaya po, titingnan po natin no, sa kasunod po na mga talata. No? Titingnan po natin dito, Daniel 2 verse 45, For as much as thou sawest the stone was cut out of the mountains without hands, and that it break in pieces. No? If you notice this one, mga kapatid, ang una pong tinamaan, pieces, ang the broken iron, the brass, the clay, the silver, the gold, the great God hath made known to the king what shall come to pass hereafter, and the dream is certain, and the interpretation thereof. So wala pong kingdom na dito sa sanlibutan na makatalo nito, mga kapatid. It will be a stone that is cut from the mountain without hands. Ibig sabihin po, no human intervention, no human capacity, no human force could destroy this kingdom, mga kapatid. It is destroyed by God. No? So makikita po natin yan, mga kapatid, in 2 Thessalonians 2, no? That this kingdom will be destroyed by the brightness of the coming of Jesus Christ. So makikita po natin, mga kapatid, this is the fourth kingdom na maghahari po dito sa sanlibutan. Titingnan pa po natin, mga kapatid. Deuteronomy 28 verse 52. No? Alam niyo, mga kapatid, mga kaibigan, nung sa time no sa ancient Israel, no? This is a repetition of the law, no? Kasi yung Deuteronomy po, mga kapatid, ay isa pong pag-uulit sa batas po ng Panginoon. Ini-review po ng Panginoon, no? Through Moses, yung kanyang batas sa Israel, no? Na kailangan po nilang tuparin. Alam niyo, mga kapatid, binigay na po ito na hula, no? Deuteronomy 28 verse 52. Kung ang Israel po ay hindi po tutupad sa kalooban ng Panginoon, kung hindi po sila susunod sa kautusan ng Panginoon, ito po yung mangyayari, mga kapatid. Sila po ay gagapiin ng iba pong kingdom. At sabi po dito, and he shall besiege thee in all thy gates, until thy high and fenced walls come down, wherein thou trudest throughout thy land. He shall besiege thee in all thy gates throughout thy land, which the Lord thy God hath given thee. And thou shalt eat the fruit of thine own body, and the flesh of thy sons and thy daughters, which the Lord thy God hath giveth thee, in the siege and in the straitness wherewith thine enemies shall distress thee. Alam niyo, mga kapatid, mga kaibigan, ang kingdom na ito, no? Sinabi po ni Moses na pag hindi po sila sumunod, mga kapatid, meron pong kingdom na tatalo po sa kanila, na mag-besiege po sa kanila, sisira po sa kanilang city, mga kapatid. Malayong-malayo pa po. Sa panahon pa po ni Moses, the same description, mga kapatid, ang binigay po, no, sa nakita po sa vision ni Daniel.
Biro niyo po mga kapatid, ilang thousands of years po yun na um, prophecy. Ngunit natupad talaga sang-ayon sa sinasabi po ng kasulatan. At dumating po sila dito sa punto mga kapatid na kung hindi po sila susunod sa kalooban po ng Panginoon, darating po na sa kahirapan ng pag-destroy sa kanila, aabot po sila sa punto na kakain po sila mismo ng mga bunga ng kanilang katawan. Ibig sabihin po, kakain po sila ng kanilang mga anak na lalaki, anak na babae. Alam niyo po, in the previous, no, yung pag-conquer ng Babylon before, no, sila po ay dumaan din sa ganito, kumain din po sila mga kapatid ng kanilang mga anak. Ganon din po, no, in this later times, no, under the fourth kingdom mga kapatid. Alam niyo po, itong Israel ay kumain din po ng mga anak nila. They have been cannibals. Naging cannibals po sila mga kapatid. Kumain po sila ng kanilang mga anak dahil po sa kahirapan. Kaya po sabi po dito, so that the man that is tender among you and very delicate, his eye shall be evil toward his brother and toward his wife of his bosom and toward the remnant of his children which he shall leave. No, alam niyo mga kapatid, pag tayo po ay hindi po susunod sa kalooban ng Panginoon, panahon po na magkakaroon po ng persecution, kung darating po ang time na ito mga kapatid, kasi babalik po, no, sa kanyang power ang kaharian na ito. Alam niyo mga kapatid, the same experience po ang mararanasan ng mga hindi po susunod sa kalooban po ng Panginoon. Mawawala po yung awa sa kanilang mga mata. Kakain po sila ng mga bata, mga kapatid. Kakain po sila ng sarili nilang anak. No? Ganito po yung pinahayag, no, ng Panginoon sa kanyang mga salita. Deuteronomy 28 verse 49, the Lord shall bring a nation against thee from far, from the end of the earth, as swift as an eagle flieth, a nation whose tongue thou shalt not understand. The same po sa sinabi po, mga kapatid, sa Daniel, na yung fourth kingdom that will rule until the second coming of Christ, mga kapatid, have also this understanding of dark sentences. Ibig sabihin po, ang nation po na gagapi sa Israel will be a nation whose tongue will not be understood by Israel. A nation of fierce countenance. Ganito rin. Yung sinabi po sa Daniel, mga kapatid, a nation with fierce countenance. Nakakakilabot po yung countenance ng nation na ito, which shall not regard the person of old, nor show favor to the young. And he shall eat the fruit of thy cattle, the fruit of thy land, until thou be destroyed, which also shall not leave thee either corn, wine, or oil, or increase of thine kind, and flocks of thy sheep, until he have destroyed thee. Itong kingdom na ito, mga kapatid, ang talagang sisira sa kingdom po ng Israel. No? Kaya makikita po natin, mga kapatid, na napakatindi po, no, ng fourth kingdom na ito with the same description sa pinahayag po ng Panginoon. In ancient Israel, hindi pa po sila nakapunta sa earthly Canaan. Nasa travel pa po sila, mga kapatid. No? Buhay pa po si Moses this time. Sinasabi po ito ni Moses sang-ayon sa sinabi po ng Panginoon sa kanya at pinahayag po, mga kapatid, na talagang ito, no, yung kingdom na gagapi po sa Israel. Matthew 2 verse 6, then Herod, when he saw that he was mocked of the wise man, was exceeding wroth, and sent forth and slew the children in Bethlehem. No? Alam niyo, mga kapatid, mga kaibigan, na under po sa empire na ito, under po sa
empire ng Rome, mga kapatid. Si King Herod, nung nabalitaan niya po na naloko siya, no? Parang feeling niya niloko siya ng three wise men na naghatid po ng gifts doon sa kay Jesus Christ, mga kapatid. Kasi sabi niya po doon sa three wise men, kung mahanap niyo siya, sabihan niyo ako kasi magsamba din ako sa kanya. Pero pinaalalahanan po ng Panginoon ang three wise men, no, na huwag sabihin doon sa kay Herod kasi masama po yung balak ni Herod. Kaya dumaan po sila sa ibang daanan, mga kapatid. Nung nalaman po ito ni Herod, mga kapatid, nagalit po siya at gumawa po siya ng decree that in all of the cause thereof, from 2 years old and under, according to the time which he had diligently inquired of the wise men. No? So, inutos niya po na lahat po ng mga bata 2 years old and below ay dapat patayin. No? Pero naalala po natin, mga kapatid, mga kaibigan, that during this time, Jesus was brought to Egypt. Dinala po siya doon sa Egypt. No? The same representation po sa Egypt, mga kapatid, sa panahon po ni Abraham, doon po sila nakahanap po ng tirahan, no, or kapahingahan. At sa time po ni Jacob, no, sa kay Joseph, na doon din po sila inalagaan ni Joseph. They were in slavery for 430 years, mga kapatid. At nakita po natin that during this time, no, sabi po dito sa Matthew 2 verse 17, then was fulfilled that which was spoken by Jeremy the prophet, saying, in Ramah was there a voice heard, lamentation and weeping and great mourning. Rachel was weeping for her children and would not be comforted because they are not. Alam niyo, mga kapatid, itong slaughter ng mga kabataan na ito na nangyari po sa time ng empire ng Rome nung pinanganak po si Jesus Christ was intended for Jesus Christ. No? Para po mapatay si Jesus Christ kasi ayaw po ni Herod na mapalitan. But behind of it pa rin, mga kapatid, no? Malalaman po natin yan especially when we study the Revelation 12, mga kapatid, that it is Satan himself, no, behind the Rome na gumawa po nito, mga kapatid, na patayin ang mga kabataan 2 years old and below, no? So titingnan po natin, mga kapatid, ang kasunod po ng mga verses, no? So during this time na ang naghahari po nito, malinaw po yung mga Caesars ng Rome. Sabi po dito sa Luke 2 verse 1. And it came to pass in those days that there went out a decree from the Caesar Augustus that all the world should be taxed. No? So si Caesar Augustus Caesar during this time, mga kapatid, ay nag-utos na ang buong sanlibutan ay kailangan po magbigay ng buwis. And Luke 3 verse 1, now in the 15th year of the reign of Tiberius Caesar, no? Sa panahon din ni Tiberius Caesar, mga kapatid, Pontius Pilate being the governor of Judea, and Herod being tetrarch of Galilee, and his brother Philip tetrarch of Iturea, and of the regions of Trachonitis and Lysanias, the tetrarch of Abilene. No? So makikita po natin dito, mga kapatid, that in this time, the Roman Empire din, mga kapatid, ang naghahari. At makita po natin dito na si Pontius Pilate o si Pontius Pilato, no, is a representative of Tiberius Caesar. No? Alam po natin na yung mga kings, no, or mga emperor ng Rome ay tinatawag po na Caesar. At makikita natin dito, mga kapatid, mga kaibigan, na kagaya po ng sinabi po sa prophecy na ang power na ito ang siyang mangangahas na tatayo laban sa Prince of Princes and no other than Jesus Christ. John 11 verse 47, then gathered the chief priests and the Pharisees
a counsel and said, "What do we? For this man doeth many miracles. If we let him thus alone, all men will believe on him, and the Romans shall come and take away both our place and our nation." So kahit dito po in record mga kapatid in John, makikita po natin na sa time na ito, the existing empire na sumunod po sa empire ng Greece is no other than the Roman Empire, mga kapatid. Kaya po, ang sa atin pong present time ngayon, mga kapatid, nakikita po natin, nag-aaway Amerika, nag-aaway Russia, Amerika, Ukraine, China. Ito po yung mga bansa na atin pong nasusubaybayan no, dito po sa mga balita. Pero alam niyo mga kapatid, mga kaibigan, nilahad po ng Bible that what is existing power of this time, mula po sa time ni Jesus Christ hanggang sa muling pagparito po ng ating Panginoon, ayon po sa prophecy, the fourth kingdom, there will be no fifth kingdom. Hanggang fourth kingdom lang po mga kapatid. And that power is no other than the Roman Empire. So ang tanong mga kapatid, mga kaibigan, bakit hindi natin nararamdaman ngayon ang Rome? Or hindi lang kaya tayo aware na ang meron talagang power sa panahon na ito ay ang Rome? No? Baka hindi lang po natin alam. Nakikita po natin ngayon sa mga balita, yung may malakas na power, may mga malakas na sandata, nandito yung Europe, nandyan yung Amerika, nandyan yung Russia, nandyan yung China, nandyan yung North Korea, nandyan yung South Korea. So makikita po natin dito mga kapatid, mga kaibigan, na no other power mga kapatid na maghahari po dito sa sanlibutan, it will be the kingdom of Rome. No? So makikita po natin dito mga kapatid,
Salamat po sa Panginoon, mga kapatid, mga kaibigan. Tayo po no, ay kanyang ginabayan no, na sa ngayon atin pong naipagpatuloy na sa kabila po ng technical issues na atin pong naranasan. Ngunit atin pong isipin, mga kapatid, mga kaibigan, that we are living in a momentous period, mga kapatid, kasi po this will be the last kingdom at paparito na po yung ating Panginoon. Wala na pong susunod na kingdom na maghahari na malakas, mga kapatid. It will be Rome. No? Kaya po pag-aralan po natin itong salita ng Panginoon. Huwag po tayong mag-rely sa mga balita ngayon kasi malinaw po yung salita ng Panginoon kung sino ba talaga ang totoong naghahari sa ating sanlibutan sa ngayon. So may the Lord bless us, mga kapatids. Kita-kita po tayo sa susunod po natin na pag-aaral ng salita ng Panginoon. At bago po tayo magtatapos, nais ko pong anyayahan kayo sa isa pong panalangin. Ama po namin na nasa langit, maraming salamat po sa iyong biyaya na ipinagkaloob po sa amin. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong pagsama sa amin sa pag-aaral ng iyong salita na kami po ay binigyan niyo po ng katotohanan upang makilala po namin ang totoong kaaway sa panahon na ito. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na hindi po kami malinlang. Tulungan niyo po kami na maging mag-endure po kami hanggang sa huling kapanahunan. Tulungan niyo din po kami na maging handa, lalo na po sa pagparito ng aming Panginoon, at maging karapat-dapat din po kami na tumanggap ng buhay na walang hanggan. Linisan niyo po kami, Panginoon, at tulungan niyo kami na magapi ang aming mga kahinaan, ang aming kasalanan, upang kami po ay makatanggap ng buhay na walang hanggan. Panginoon, sa gabi pong ito, samahan niyo po kami at ingatan niyo po kami, kasama po ang aming mga viewers. Mailayo po kami sa kahit anumang kapahamakan at ang bawat isa po ay magkaroon ng mahimbing na tulog. Makagising kami sa umaga na muli pong magpapasalamat sa inyo. Ito pong lahat, Panginoon, ay aming dinadalangin, pati na rin ang kapatawaran sa lahat po ng aming kasalanan. Sa matamis na pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Muli po, mga kapatid, mga kaibigan, marami pong salamat sa inyong pagsama sa ating pag-aaral sa salita ng Panginoon sa gabing ito, at nais ko pong batiin ang ating mga viewers, kay Ninang Rosabilia Idombingo, ganun din po sa aking mahal na asawa, Gladys Joy Wanse, Brother Ivan Ray, ganun din po sa aking mahal na ina, Julie Gustilo Wanse, Sister Adila Pulig, Sister Gliceria Rillermo, kay Mami Arlene, at ganun din po kay Tita Ann Roa, at ganun din po kay Brother Liv Loses, Sister Jenny Kimayong, si Queenie Nigat, Sister Joanne Granito, ganun din po kay Rosalina del Rosario, Brother Jimmy Briones Sugano, at ganun din po kay Inday Nicor at kay Pastor Nestor Maniago. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa ating pag-aaral sa salita ng Panginoon. At titingnan ko din po itong sa ating nag-react. No, titingnan po natin. O ganun din po kay Tita Titing Neil Malin, at sa kay Zen M. Kabuya, Michael John Pantilanan, ganun din po kay Gwen Isler, Eileen Joy Ceballos, Christian Roas Obliopas, Rico Jen Patani, Lakadman Basas Peterson, at Rose Maso, at sa aking kapatid Jericho Wanse. Maraming salamat po, mga kaibigan, mga kapatid, sa inyong pagsama. Sana po ay magkita-kita po tayo sa susunod na pagkakataon. Pag-aralan po natin, mga kapatid, ano ba yung transformation ng kingdom na ito, the fourth kingdom, and we will be aware kung saan po tayo sa panahon na ito. May the Lord bless us, mga kapatid, and once again, purihin po ang Panginoon sa kanyang kabutihan sa bawat isa sa atin at sa kanyang mga salita. Amen.